pag-uusapan this morning. Isang full-time, bagamat isang full-time ay nagsilbing inspirasyon sa ating kasambahay ang pagkakaroon ng sarili niyang income dito lang sa ating Kayod Pinoy. Kaya ito, panoorin natin ang ating VTR. Sadyang malikhain ang mga Pinoy. Pagdating sa art, hindi lang tayo mahusay sa pagdodrawing o pagpipinta. Mahusay din tayo maging sa pag-aayos at pagpapaganda ulit ng mga bagay na tila patapon na. I'm Patricia Collantes, mother of 3. Bali, I have 3 daughters. My eldest is 27, youngest is 17. Nakatapos ng fine arts si Miss Patricia. At dati rin siyang nakapagtrabaho bilang artist sa isang kumpanya. Now, before, I tried working in an advertising agency. Nung nagkaroon na ako ng second baby, nag-resign na ako as artist. Tapos medyo tumulong na ako sa business namin. Bukod sa pag-aalaga sa kanyang pamilya, naging libangan din niya ang pangungulekta ng mga lumang gamit at pagre-recycle ng mga ito. Nag-isip na ako ng hobbies na pwede kong gawin habang nagpo-full-time as a housewife at saka mother. May nakita ako mga parang bakal. Ewan ko, for some reason kasi yung mga bakal, parang ang ganda ng dating sa akin. Nag-try akong magtingin-tingin sa mga junk shops. May nakita nga akong mga gears. So from there, parang pwede yatang gawin tong gear into something useful. Tapos doon na nag-start yung repurposing ko. Tapos may mga nakita akong mga old phones na actually, pang collector sana, kaso hindi na siya nagwo-work. Medyo basag na yung ilalim. Parang na-inspire ako na gawin siyang clock. Tapos may nakita rin ako mga meat grinders na wala, konting linis lang. Tapos parang naisip ko, pwede naman siyang gawing lamp. Hindi akalain ni Miss Patricia na ang kanya palang simpleng libangan ay maaari din niyang mapagkakitaan. At first, parang pang-bahay lang sana eh. Eh, nung pinost ko sa Facebook, at dami nag-like, tapos may mga nag-PM, magkano daw siya. So, wala. Tinry ko na siyang ibenta. Tapos yung iba, parang hindi ko pa siya napopost sa Facebook, dadalhin ko siya sa bahay ng friend ko. Binibili na agad, right there and then. Wala nang tawad-tawad. Binibili na niya. Tapos may mga orders ako ngayon, na ayun, kung may nakita daw akong phone na luma, kung pwede ko daw gawing clock ulit or anything. Kaya para sa mga mommy o mga kasangbahay nating gusto rin magkaroon ng extra income, bago kayo magtapon ng gamit or bagay, isipin niyo muna kung ano yung pwede niyong gawin dun sa bagay na yon para magamit. Pwede kayo mag-research sa internet. Who knows, baka yun yung pag-umpisa ng something big. Concentrate on your passion. Kasi doon sa passion, doon manggagaling yung mga magagandang bagay na makakatulong. may pera sa basura, ika nga ng mga Pinoy. Ang lumang gamit, pwede pa muling ayusin at pagandahin. Ang mga bagay na tila wala ng pakinabang, pwede pa rin pagkakitaan.